Particularly po, saan po kayo hindi kontento sa nangyayari sa atin? Ay ako, ang tingin ko, nung nasa pwesto pa ako, sinabi ko na yan eh. Ang number one security threat ng bansa ay ang ating politika. Kasi nakikita natin na ang mga namumuno sa atin, wala namang pananaw kung saan tayo patungo bilang isang bansa, isang lipunan. Wala yan eh. Tapos, lalo ngayon, kinakapos ng hininga mo pag isiisip yung laki ng nakaw na nangyayari sa nakawan sa ating bayan. May mga problema tayo hinaharap na very immediate. For example, the issue of China. Dahil sa naging pwesto ko nung araw, medyo may nalalaman tayo na konti at meron tayong mga naririnig na hindi naman naririnig ng mga ordinaryo nating mga mamayan. Unang-una, sinasabi ng ating mga counterparts na baka sa region natin magkaroon ng kaguluhan as serious as a war or an invasion of China. Sabi nila na baka ngayon, sa nangyayari, baka ang China mag-isip na gawin na yung talagang gusto nilang gawin for decades. No? That is to get Taiwan. Sa geographic location naman natin, hindi mo naman pwedeng atakehin ng Taiwan ang hindi mo titignan kung ano mangyayari sa Pilipinas. I think, in fact, kung talaga serious silang kunin niyan Taiwan, baka yung pag-atake nga mauna pa sa atin. Good that it's not only the Americans promising to help us, mga Hapon, Australia, New Zealand, even NATO countries are beginning to visit our shores kasi natatakot sila na pag nagkadugtong yung dalawang flashpoint na pwedeng mag-lead to another world war. Dapat tinitignan natin seryoso yan. Halos maraming bansa naghahanda na, pwera tayo. Tayo lang hindi naghahanda talaga. And because of this, medyo tingin ko ang dapat natin gawin, i-assume natin na aalis yung mga kaibigan natin. Kung iiwanan tayo, paano?